Ang name po ng database namin is elms-db. So, yung mga admin, pababa, yan yung mga table. Sa table na admin, ito yung mga column. Andito ang ID, username, password, updation, DA. Ito naman yung table departments. Diyan pumapasok yung mga about sa department. Yan yung column ID. Department name, department short name, department code, and creation date. Ito naman yung mga table sa table employees. So, ito yung mga nasa column. ID, employee ID, first name, last name, email, password, gender, job, department, address, city, country, phone number, status and registration date. Diyan pumapasok yung mga records ng employee at accounting employee. Ito naman yung table ng leave. Yung column niya ito ID leave type, to date, from date. Description, posting, date, admin remark. Admin remark, date status is read empid. Yung about sa leave ng employee, dyan na pupunta yung record. Tapos then, kapag in-approve na ni admin yung leave kasi na-employee yung status, magiging approve or pending or reject, depende sa gagawin. Ito naman yung table mo, which is table leave type. So, dito yung leave type ng employee, kumbaga kung ano yung nasa leave at description na nilalagay dyan na nare-record. Pag pinindot mo yung admin login, ito yung magpapakita. Ang purpose nito, dito mag-login yung admin. Ito yung code ng admin login once na nag-login ka kasi ina-execute niya para mag-sign in ka sa admin. Sa dashboard naman, makikita din dito yung mga latest leave ng employee and kung ilan naka-register na employee at department. Yan naman yung code ng dashboard. Ginagawa lang naman nito, dinidisplay niya yung mga nasa dashboard kagaya nung nasa picture. Dito naman sa department features, pwede ka maglagay ng department kung saan pwede ka mag-assign ng employee kung saang department siya. Sa navigation sidebar, makikita mo naman may add department at manage department, which sa manage department pwede i-edit sa add department. Yan yung maglalagay ka ng department kagaya ng sabi ko. Tulad nga ng sinabi ko, yung code niya na andito, ito yung mga design niya, then pag nag-add ka na kasi ng department, ina-execute niya na naka-add ka na ng department. So, mag-direct na yon sa database para ma-save yung record na nilagay mo. Dito naman sa leave type, may option na manage leave type and add leave type. So, sa add leave type, dito mo lalagay yung mga optional na pwede nila maging dahilan para sa leave. Para pipili na lang si employee. Sa manage leave type naman, pwede mo i-edit yung leave type. So, sa add leave type, ganun lang din ine-execute niya kapag nag-submit ka na ng leave na gusto mo ilagay. Mag-direct na sa database para mag-save yung data na nilagay mo. Diyan naman sa employees, makikita mo may add employee. So, diyan ka maglalagay ng mga employee na gusto mo with email and password. Once kasi nakalagay ka na ng department, pwede mo na ilagay yung department na kailangan mo dyan. So, once na makapag-add ka na dyan, automatically mag-save sa database ng employee. So, magkakaroon ng account si employee, then sa manage employee naman, ganun lang din kapag may gusto kang i-edit. Ito, code ng add employee. So, parang ganun lang din sa process sa mga kanina.
Sa leave management, dito naman makikita lahat ng pending or na-approve na leave nila. Tsaka si admin din mag-decide if approve. Ito yung code ng leave management. Kinukuha niya yung mga pending na nagli-leave sa mga employee. Then, dinedisplay niya kung sino yung mga magli-leave. Dito naman sa change password, pwede mo ibahin password ni admin. Once na-change na ang password, papalitan niya yung password sa database and encrypted yung password para di makita. Sa employee naman, once pinindot mo yung employee login, ito yung magpapakita. So, lagay mo lang yung account ng employee. Ito yung code, then once na nag-login, ine-execute niya ulit para mapunta sa employee. Once na nag-login sa my profile, andito yung nilagay ni admin sa'yo. So, pwede mo i-update para i-edit yung nilagay para mabago yung data. Ito, code ng my profile. Once na in-edit mo yan, mag-iiba na din yung record na nasa database, magiging updated na once na update na. So, si employee pwede din mag-change ng password. Pag na-change na ang password, may iba na rin yung password sa database. Parang kagaya lang kay admin yung process. Sa leaves naman, sa apply leave, dito ka maglalagay ng dahilan mo para mag-leave sa work mo. Then, may choices din dyan kung ano yung nilagay ni admin na pwedeng dahilan or exempted or valid excuse. Then, sa leave history, dito mo makikita if pending or approved na ba ni admin yung leave nyo. Ito naman, code ng leaves once nag-apply na, mapupunta kay admin yung leave mo. Then, choice ni admin if mag-approve or reject siya. Ganon niya lang ina-execute yung code.